medyo mahangin pa rin. Nandito po ako sa washroom namin, no po. So, medyo mahangin pa rin, pero malamig na po talaga. Biglang dumating po yung lamig kasi yung mountain po ng likod namin, ano na po, may snow na. So, yeah. May nag-ask po pala sa akin, ano po yung nabibili sa flea market na po. Ang tawag po dito, vide grenier. So, in France po, maraming mga ganito. Yan, mga old, parang mga old candy bars na po. It's heavy. Mabigat po kasi siya kasi parang mga blown glass, no? Blown glass po. So for example, dito po, nabili namin ng 3 euros yung dalawa. So, 1 euro and 50. So, yun po yung kinagaganda kasi pag binili nyo po yan sa mga shop talaga ng mga old things, mga, ang tawag dito ay antique shops, ang mahal po siya. Siguro mga 20 euros. Tapos mga baskets, old baskets. Yan po, kasi mahilig po ako sa basket. So, ganyan po yung mabibili sa flea market. Ito, sa palengke ko ito nabili. Joke. Then, you can find too yung mga old na ganito. Parang mga old na lagayan ng mga something before. Mga old glass. Yan po yung mga ganyan po yung mga nabibili ko sa flea market. Sometimes mga 1 euro, 50 cents. So, tas mga ganito po. Galing po to sa Belgium. Mga Apotheker, pharmaceutical glass noong unang panahon. Parang ganon. Siguro mga 1970s, ganon. Mga ganito po. Yan. So, mahilig po kasi ako sa mga ganyan-ganyan. So, yun po yung mga binibili ko. So, depende po sa mga bagay-bagay na gusto nyo po. Yan, old baskets. Minsan, ano po, yung old basket na ganyan, it depends. Sometimes, you can buy like 20 euros. So, ang nangyayari po, kailangan lang po namin na, tawag nito, yung mga gusto po nilang anuhin yung yung bahay nila. They're getting rid of their things. So, yun po yung mga bagay-bagay na nabibili sa flea market. Yan po. Tabi kong baskets. Hoarding ako sa basket, ha. I mean, tapos yung mga ganito. Sa France, marami din po mga ganyan. Yung mga cake holders pa tawag dito, yan. Tapos ito din mga old na spools ng kasi nagtatahi po ako, diba? So, I bought this too. Yung mga old spools. Kasi pag binili nyo po yan sa tindahan, yung mga thread na ganyan, so it's around like 6 euros. But in flea market, sometimes they sell that like all of that mga 2 euros lang. So, talagang malaki po yung tipid. Ayan. So, yung last baskets na mga binili ko. So, it depends. Some people sell like 1 euro. Pwede mo naman pong tawaran. So, di ba nagtawad po ako last time kasi gusto niya 2 euros. Sabi ko 1 euro na lang kasi luma na rin naman. Then, this one, I bought 50 cents. Siyempre, pag 50 cents, wag mo nang tawaran din naman kasi kawawa naman, di ba po? Yan. Yan yung pa yung mga nabibili ko po. Ito rin po yung nabili ko kasi ang dami rin pong mga old paintings sa flea market na po. So, since I like yung brodery, yon, mga needlework, yan. So, you can see kung maganda po, it's glass. Hindi po siya plastic. Pag old, kasi mahilig po ako sa old things. So, ito po parang wood po siya. So, hindi siya plastic. So, you have to look kung ano yung material na po. Kasi may mga material din pong mga bad, not bad, parang low cost material. So, it's not antique. Kasi pagka yung old things, mga nice material po, ang ginagamit nung unang panahon, it's wood, glass, ganun po. So, titingnan nyo po yung pagkakagawa, no? So this one, I bought like 15, no? Tinawaran ko ng 10, ayaw pumayag. Kasi sabi niya yung artisanal po yung pagkaka-frame nito. Which is true naman kasi talagang maganda po yung material. So, yun po yung mga nabibili ko sa flea market. Yan. To some old, yung mga old duvet, yung bed covers. Yun. So,
sometimes po, pagka yan binili nyo po, some people, they sell that very expensive, like 40 euros to 60, sometimes 80 euros piece. Kasi po, sometimes po, it's made of wool, pure cotton, handmade, yung talagang inano pa nila yon. So, yun nga po yung sinasabi ko, swertihan lang po na maswertehan nyo yung mga tao pong they inherited things and they're getting rid of it. Yun. So, ayan po. So, swertihan lang po. Kasi marami po talaga dito sa France, marami pong yung mga may antique shop na bumibili sa mga ganyan. Tapos, they resell that like sometimes they buy that like 5 euros, then they sell that 80 euros. So, laki po nung napaprofit nila, no po. So, ayan. Ayan din po yung mga ganito rin po. Sa flea market ko din po yung nabibili. That's mga old pottery na linalagay po nila yung anchovies noong araw na po. Kasi gaya sa atin dati, we don't have any refrigerator na po. So, they stock food in it. Ganon. Yung gaya ng sa mga Korean people, when they do kimchi, you can use this one. So, ayan. So, now, ngayon po, nahalata kong wala na yung mga ganitong magagandang plant holder na po. So, like this, I bought this one. I remember it's only 1 euro. But it's really old, made in ceramic. Yung faience po, it's one of kind of ceramic here in France. So, yan po yung... Yan, mahilig din po ako sa mga old brushes. Kasi natural po yung brushes nung unang panahon na po. So, yan po yung mga nabibili natin. So, yung mga decoration kong kalokohan, yung old na ganito, metric. Marami din po silang mga brass na candle, yung candlesticks, ganoon. So, mga old Christmas decorations. Ayan na naman, basket na naman. Siyempre, adik sa basket. Tapos, ito po yung sinasabi kong mga different kinds pharmaceutical glass na galing po to sa made in Belgium po, no. So, marami po akong ganyan kasi addict din po ako. Then, I tried to resale pero wala pang bumibili. Sabi ni Frank, ikaw lang yata may gusto niyan. So, yan po yung nabibili namin. Then, and this one's, mahilig din po sila sa crystals, yung mga French, no. So, we have old crystals. But this one, it's, crystal po yung ganito. But then, this one, it's glass. But this one, it's old too. So, mahilig po ako sa mga ganyan-ganyan, mga bling-bling na ganyan. So, kanya-kanyang hilig din din. But then, the thing is, you bought that less expensive, then you can change your decorations easily, no po. Then, you can redonate that. Kasi marami po ding association dito sa France. So, hindi po ganun yung kalakihan yung gastos nyo if you redecorate your, yung bahay, po. So, kanya-kanyang hilig. May mga tao pong mahilig sa new innovation. But me, I like old things. So, siguro pinanganak po ako nung panahon nila Lapu-Lapu na po. Joke. Yeah. So, yan po yung mga ano natin sa flea market. Yung mga brass, mga bronze, brass, yan. Yan po yung mga nabibili natin sa flea market. But I don't buy mga cosmetics. This one, I don't buy cosmetics. Lahat pong nilalagay sa skin, I don't buy that in flea market. No, I prefer to buy that in the drugstore, yung pharmaceutical nila dito. So, may mga bagay pong hindi ako bumibili. Like, yung mga clothes din, hindi ako masyadong bumibili ng ganon. But, she buy clothes in a flea market, no po. Lalaban niya na lang ng maigi yun. So, ganyan-ganyang lang po yung hilig. Mga books din po. You can find old books, nice books. Kasi the books is very expensive in France, the new one. But, rich people easily donate that. So, like, one book na yung makapal po, it's like 25, 20 euros. But in the flea market, you can buy that like 1 euro, 50 cents. So, it depends. Ayan. Kung hindi po kayo, hindi maarte kasi may mga tao pong ayaw ng pinaglumaan ng iba. But now, with the, a lot of accumulation ng ating mundo, so we need to
recycle na po. So, maganda po yung ganon, I think. So, maganda din po yung na-appreciate nyo yung, you try your flea market at or in your place na po. Mag-enjoy po kayo sa treasure hunting. Ayan. Magandang buhay po sa lahat at thank you po sa lahat ng sumusuporta, no? Maraming pong salamat. Nabibili po sa flea market dito sa France. So, like this one, ito po. Ito po yung mga old things na noon po. Ayan, yan po yung mga nabibili. So, this one I remember I buy like 1 euro. Ngayon, di ko na po, wala na pong ganito akong nakikita. Kasi, parang nung pagbalik namin galing reunion na po. So, nagkaroon po ulit ng, marami pong tao yung nahilig sa vintage. Na dati, parang hindi, no? But now, ang dami po yung nahilig sa vintage. So, kaya may mga bagay-bagay pong mahal ng bilihin at very quite rare na mahanap, no po. So, ganito po. Ito po yung mga parang mga old jar nila, no po, na minsan nilalagay po nila dito yung mga cherry na parang inano nilang gawin na wine, parang ganon. So, pwede din pong maging candy jar. Ayan. So, yan po yung nabibili natin sa flea market. Yan, ganito rin po. May butas-butas. Ayan. So, dun din po sa taas. Ayan, lahat yan po nabili ko sa flea market, no? That time, it's like 1 euro, 50 cents. But now, quite rare to find. Tapos, medyo mahal na rin po yung mga prices. Yan. So, yan po. At marami pa pong mga bagay-bagay, mga old, mga ganyan, mga kutsilyo, mga old things. Yan po yung nabili ko. Ayan.